for, kasi syempre, diba, we understand that yung mga pinag-pray natin, sabi nga ni Sister Corinne at ni Jen, na sometimes it's not answered. Why? Kasi hindi rin yung big ka ni Lord. And syempre, ando pa tayo, pray pa rin tayo ng pray, kaya pinili ko 1 and 4 kasi even though it is allowed ni Lord, yung prayer way, hindi niya rin kasi there is something bigger, there is something bigger sa likod ng picture na hinihiling mo. And at the same time, sa number 1, despite of the difficulties na yung gusto mo talaga makuha, yung deserve mo talaga. Tapos once na na-touch mo yung heart ni Lord, na tumatama ka dun sa alignment ng plano niya sa'yo. Any difficulties masusurpass mo yung difficulties kasi you focus on what is what God's plan for you. Kaya we have prayed with our eyes on God. So, pray na tayo ng pray, focus na tayo kay Lord kasi eventually bibigyan naman ni Lord din, mas maganda pa yung bibigyan. Amen. Ano ba? Para may natin ang mga insight about this. Number 5 ko. Kaya kasi ito yung pinaka-fellowship natin mga Number 3. Prayers aligning ourselves with the purposes of God. Dahil ninais ng Panginoon kasi gusto niya naka-align ang aming buhay sa Kanya. Diba? Ang ikaw na nangyari sa akin, siguro may purpose talaga ito, kaya pinagaling niya ako kasi paano nasama ako sa panalangin, ano? Amen? Kasi hindi lang sa panalangin, kundi marami siyang purpose sa buhay natin. Purpose na sa buhay spiritual natin, o kaya, di ba? Ang panalangin dapat tulong sa ating Panginoon. Dapat talaga tutulong tayo, sabi sa awitin, di ba? Puso, no? O buhay natin, ano? Ayun ang gusto ng Panginoon na nakikita sa ating pagkain na nalalaki dapat mag-globe, no? Hindi mo nalalaki ka lang, nakapipil, pero wala dito. Dapat nandito sa puso, no? Kaya pulay ng Panginoon, yun lang. Praise God. Amen. Ano pa? Amen. Next. Doon nakikita ng Panginoon yung ating desire, gusto natin. Talagang
Pauwi na. Parang pinatipid ang 100 pesos. Pero pamasahe ko 50 pesos lang din. So, may sobra 50 pesos sa pitaka. Father's Day. So, hinatid ako ng tricycle. Nag-ano ko, kasi maganda yung mga ano natin, exchanges natin. So, dinig ako, bigay mo yung 50, Father's Day yun eh. Di ba 50 pesos yung dala natitira sa pitaka ko, ang pinipano. So, sabi niya, hindi naman sa Holy Spirit yun eh. Sarili ko lang yun eh. Pero, who knows, di ba? Who knows? At saka, ang testimony ng isang Kristiyano na pwede ka mag-share, no? It's a manifestation or example of the Lord. Hindi mo ba siya kilala, hindi mo ano, ay napapakilala mo ang Panginoon. Kasi ito lang naman siya. So sabi ko, mauusap ang Holy Spirit eh. At sa akin, Holy Spirit yun. Kasi hindi naman magsasabi ng Holy Spirit na masama. So pag ikaw ay deep in prayer at ikaw talaga ay talagang appeal na dyan sa kanyang sinasabi, may mababago sa iyo. No? May transformation. It will change the way the person praying. No? Hindi siya puro kakapig. Ano makukuha ko, Lord? Anong akin? Ang blessing dito, wala ka naman i-expect. Hindi mo, no? Kaya wala ako, hindi natatakot. Hindi naman nakatakot na walang pera sa pitaka. Tagal na yan. No? Pero kung matalo eh. No? Ang 50 pesos, ang ipinalit na 1,000. Oh, di ba? Oh, ano hapon yun? Ano yun? Ma, may chikas na po sa iyo. 1,000. Thank you, Lord. Pero mo, yung 50 pesos ko, yung wala kang inaasahan. Pero, ang bait ng Lord. Kasi, ano kaya ito? Magiging ano na yung spirit mo ba? Hindi mo lang, kasi sabi nga, madalas spirit mo hindi magsasabi sa iyo na ikakasira, no? O mabigat sa puso. Pag magaan ang puso kung sumusunod, ang pagpapala niya, yung protection, hindi lang pera, no? Protection and everything ang gagawin sa kanya. Amen. Yung 50 na naging sa libon. Prototype yan. Meron pa? Meron pa mga ano? Yung number 2 din po. Kasi most of us, lalo na sa mga kabataan, hindi mo Hindi, parang marunong naman ako. Ang lahat sa atin na lang. Pero, yun nga po, sabi dito, the function of prayer is not to influence God. Kasi when we say influence, we want God to do something for us. Lord, gawin mo ito para sa akin. Lord, dapat ganito po. Parang, Lord, bigyan mo ako ng ganito. It's like you're asking God to do this for you. Pero yung function talaga ng prayer is to change your nature. Ikaw mismo na. For example, ang nature mo bilang nag-pray is hindi ka, mainitin ka. Mainitin ka pagka hindi nagbigay sa iyo, parang kang kumakagal. So, ang tendency, feeling ko na-experience ko na parang ang tagal na maibigay ni Lord, bakit hindi pa rin ngayon ibigay. Pero na-realize ko, yung pala yung nature ko kasi yung initin. Kaya pala hindi pa agad binibigay yun. Kasi tinitest niya ako. Itetest ka niya na ipag-pray mo pa rin ba? Bakit hindi ko pa binibigay? Which is associated siya dun sa 4. Kasi sabi, hindi siya laging answered eh. Pero the fact na narinig ka ni Lord eh. Sabi, anak, narinig kita. Hindi ka ngayon, go pa. Parang kukulangan pa ako sa'yo. Baka kulang pa ng faith, kulang ka na pagpupush, ibibigay ko rin yan sa takdang pala. Pero pag binigay ni Lord yung takdang pala, grabe, napaka-perfect, perfect timing, papabasa. Okay Lord, ito pala yun. Kaya pala, hindi ko binigay kahapon mga yan. Kasi
bagay na yun. Baka hindi na ako nagsasalita. Okay, yan. Hindi na mga insight na tao sa nagkakatuloy mo na, no? So, bakit natin ito pinag-usapan? Nung ginagawa ko kasi nung isang gabi yung programa natin dito, nireview ako ni Lord. Sabi sa akin, nagawa ka ng ganito, kaya may mga kailangan kayo. No? Ang panahon na okay kayo, hindi kayo nag-pray ng ganito. Diba? Sabi ko, Lord, grabe ka naman, ang sakit ha. Diba? Which is true. No? Ayun, yun yung number one eh. I-pray ka kasi may nakikita ka ng problema. Nakalimutan mo mag-pray na may kasalanan, may kasama kang Diyos. Diba? Diba as Christians, dapat lifestyle na natin yung panalangin. Diba? May pangangailangan man o wala, okay ka man o hindi, may problema o wala, dapat nananalangin ka rin. No? Di may iwasan na sa Christian, nag-trigger yung prayer life niya pag may problema. No? Which is hindi mali. Diba? Mali. No? Parang nangyari, naging superhero na natin ang ating Diyos. No? And at the same time, doon naman sa number 2, totoo yan. Nandun sa pag nanalangin tayo, ang galing natin mag-dictate kay Lord. No? Lord, ganito. Wala naman sa masama-sa nagpaplano. Diba? Sabi nga, people without vision perish. Diba? Pero, when we pray, how prepared are we? Hindi ba sa ng Diyos? Diba? Tatanggapin mo pa rin ba yun? O magre-rebelde ka na? Meron. Kasi talagang ang itinest sa atin, pag-interpret tayo, yung ugali natin, no? Yung maturity natin, yung dependence natin kay Lord, yung faith natin talaga. Yun ang yun ang dapat na makakubo yung sa proseso. Pagdating naman dun sa number 3, in relation din siya dun sa number 2, pero yun nga. Kasi ito, honestly, nangyari na sa akin, may gusto ako, pero gawin dito. No? You pray for this, pero ito yung ibigay na set, diba? Sana mas matuto tayong i-align yung panalangin ni Jesus, that you will be done on earth as it is in heaven. Diba namin natin sinasabi? Pero kung iintindihin mo yung ibig sabihin mo, nabigat pa lang. No? Kasi ang hirap surrender sa will ng Lord kung strong will ka rin sa sarili mo. Lalo na pag yung hindi mo yung nakapos ka, ikaw yung klase na talaga mahilig ng plano, ganyan. Bakit hindi ganun yung bigay ng Panginoon? Diba? So, relevant ka na. And then lastly, dun sa pang-apat, totoo yan, hindi ko nag-pray tayo, may sagot tayo. Pero one thing is sure, napapakita nila. No? And as we do our process, our corporate prayer for the next 3 months or 6 months, sana yun yung maging mindset ng bawat isa. Konti man tayo o marami. Kasi ngayon, marami tayo, praise God, magpapanahan. Hindi natin sure na susunod sa atin. Kaya sana, mga kapatid, magkakasama pa rin tayo. Sa pagkain, kung mayroon kayo gusto inagdag, welcome yan. Okay, next Sunday na ito naman. Okay? Pero yun lang, ay leader man wala, mas pastor wala, tuloy-tuloy sana natin yung gawain ito, yung pananalangin natin. Sama-sama tayo. No? Sabi ko maximize ko na natin yung linggo. Kasi give na natin, Monday to Saturday, may trabaho tayo, may malakad tayo, pero darating din dapat yung time na between those days, may oras na rin dapat tayo manalangin ng ito. Pero sa ngayon, sana let us make ourselves available, we hapon, no? Extend na naman tayo ng konti to spend time, no? Spend quality time sa panalangin. Amen? Okay? So, Bas, may isa sabihin mo. Ganda itong ginawa natin, no? Una, will be Lord to, nilagyan man si Mary Lord. Ako din tatlong review ang ginawa naman ng Lord sa akin. Hindi siya isa lang, ako tatlo. So, lahat ng yan ay nagkalapit-lapit para ituro po sa ating lahat na on our knees. Doon natin ay paparating sa Panginoon ang tunay na lagay ng ating ating puso. Kaya yan ang isa sa mga definition of prayer, hindi para influensya ng Diyos. Sipin mo yan, influensya ng Diyos, which is
siya, very influential siya. Talagang siya mismo dapat ang maka-influence mo. Pero pag ang puso naman natin talaga, strong will, hindi mabalik-balik, kasi meron tayong sariling pamantayan, may standard tayo na sa tingin natin hindi matibag. Yun ang nagiging problema, na hindi tayo makaalam kay Lord. No? Ito pong prayer na ito, itong corporate prayer na ito, ay napapanahon. Napapanahon that because we are in the midst of trouble or in the midst of problems. Napapanahon dahil ito po talaga gusto ni Lord. Sa Book of Acts, ang gatherings ng mga unang Kristiyano doon, sama-sama talaga. Sama-sama po talaga sila. Sabi pa nga ng Bible, everyday po nagsusulwing sila, everyday. So ito, binaximize po natin ng Sunday kasi nararamdaman din po namin at nakikita namin na talagang linggo lang talaga yung maibibigay. So yun, binigay ng Panginoon sa atin yung salamat sa Holy Spirit na nagbigay ng Holy Spirit na wisdom sa atin na bigatan natin ating mga sarili dito po sa ating po corporate prayer. So mga kapatid, hindi po huwag niyo naman isipin na pag meron na tayong ganito, every Sunday meron tayong ganito, sapat na hindi pa po talagang magle-level na pa po tayo ulit. Kaya ibibigay na naman ng Lord na bago. So ang nalang ay habang tayo po ay may pinagkakatandaan, meron tayong habang nagdadagdagan tayo ng edad, meron tayong pinagkakatandaan, natututo tayo sa ating sa ating karakter, no? Kasi may mga Kristiyano na pero high blood pa rin. Wala namang sakit na high blood, pero hina-high blood siya. Pagka siya ay nasingitan sa daan, hahatulin niya. O kaya bigla ka mag-curse, o kaya magmumura ka, o kaya marami ka pang mga masasabihin. Pangalawa, ang dadaldan natin pagdating sa social media, pero pagdating po sa pakikipag-usap sa Panginoon, 5 minutes na hahabaan tayo. So, ibig sabihin, review talaga po sa ating lahat, sa akin at sa ating lahat. At ito na po yung time na kung saan ay magkagraduate tayo ngayong hapon ito na siyempre kung tayo dito, mahirap, no? Pero ang problema naman sa bagong tayo, tulog talaga yan, wala ng tulog. Kung hindi po ninyo nagkababayaran yung sarili, mamaya po, akala mo nagpe-pray ka na, yun pa, ikaw yung nakatok na, o kaya nagtulog na. At blessing po, mga kapatid, tumiming po, no? Tumiming po. Ito po ating pong prayer, corporate prayer na ito, ay nakasama natin si Apa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palapak natin si Lord. Kapintuhanan po kami ng maiksi kanina na talagang na-amaze po ako sa ginawa ng Diyos sa kanya. At darating po mga araw, mga panahon na bibigyan ni Lord ng testimony po siya sa atin. No? Hihintayin niya po yung signal ni Lord sa kanya. So, marami po tayong mga problema. Una, marami po mga kadahilanan kung bakit po mating simbahan na babawasan. Pero tayo mga kapatid na dahil po sa ating pag-celebrate ng feast ay na-open. Okay na po yun para sa akin. Wala namang problema yun. Kung ayaw ko na talaga ng pag-celebrate ng kapistahan, hindi maghanap lang hindi nag-celebrate. Doon ka sa simbahan na si Santa Claus hindi na-celebrate. So, okay na yun. Pero sa akin, hindi ko pwede compromise sa sarili ko na hindi pwede. Ito yung aming tinitindigan, hindi namin pwede na siya. Okay? Pangalawa, one way or another, maraming mga sitwasyon sa buhay, katulad ng kapatid natin na nahihirapan, may trabaho, mister, pero kung binigay yung salary, kulang ng pera, hindi nakakasapat. Nagtrabaho. Magtrabaho, hirap na magtatrabaho, pati araw ng day off niya, nagtatrabaho pa rin. Sabi ko na, sana nawala na po siya dito, bagamat continuous po ang aking pakikipag sa kanya. Iapag po siya sa chat, sa messenger, para po sa mga pinasabi. At
posisyon ng mga kapatid natin. Hindi naman natin sila pinagsisihin na, kayo, inuunan niyo yung trabaho ninyo. Inuunan niyo yung trabaho ninyo, pero babae, hindi naman pwede yung gano'n. Kasi paano na sila mabubuhay. Kaya, sabi ko sa kanila, yung alignment, yung pag-a-align natin. So, tayo ang a-align, mga kapatid, hindi si Lord. Tayo ang a-align sa gusto niya. Kung gusto niya pag gano'n, hindi pag gano'n tayo. Kung gusto niya pag gano'n, hindi ganyan din tayo. Hindi yung gusto niya ito, dito tayo. So, nagkakaroon tayo ng problema. So, pinakita ng Diyos ito. Kulang sa panalangin. Eh, susunod, Pastor, huwag mo nang iisipin mo yung pangalawa. Unahin mo na natin dito. Ipakita mo na natin sa Panginoon na tayo ay willing tayo tumiklop. Amen po ba? Willing tayo tumiklop sa Kanya. Sa alignment niya, hindi yung alignment natin. At pangalawa, siyempre po sa prayer, meron po sinabi kayo na dyan in prayer. We have to pray with our ayan. We have to pray with our eye on God. Not on difficulties. Sometimes kasi, pag nakaray sa problem, nakatutok na yung mata natin sa problem, hindi ito sa Diyos na magpuprovide ng mga pangangailangan natin. For example, sa kalagayan ko ni Pastor Mercy na-stroke na, tapos nabalian pa ng pelvic joint dito. Eh siyempre, kung tututok mo sa problema na gano'n, at malidisanay ka na. Tapos sabihin mo, Lord, more grace, Lord. Yan ang pinisabihin mo, Lord, more grace, Lord. More grace, Lord. More favor, Lord, sa amin. Anong gagawin namin? What we are going to do? Ano, nalilito po kami, nakukumpis po kami, Lord. Please help us. Inaalay po tayo ng Panginoon sa prayer. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo kami. Kaya kasama one time, nag-usap ko Panginoon kayo na magkaroon ng maximize Sunday. Isa po talaga nasa puso ko. So, nagtama po yung ibigay sa kanya ng Diyos na sa akin. Nagtama sa akin. Prayer talaga. Prayer. So, ito po ay hindi influensyahan ng Diyos, kundi ma-influensyahan po tayo ng napakagrabing anointing sa prayer. No? Sa prayer. Kasi lahat ng mga difficulties sa simbahan, family, sa edukasyon ba ng mga anak natin, sa pagdidisiplina sa ating mga anak, opo. Pagdidisiplina sa ating mga sarili, lahat kami pupunta yung isa lang. Pupupugi ka ng Diyos para sa prayer. Ikaw ay hindi makatagal sa mahabang panalangin, ay pupupugi ka talaga sa prayer. Praise God, amen. Oo, yan, totoo yan. Pag ikaw ay 5 minuto ka lang, ipapartner ka ni Lord sa isang oras na malaki ng isang tao. Partner ka rin. Talagang kakutulong ka ni Lord, pero alam mo ginagawa ng Diyos doon, inaayos tayo. Tayo ang inaayos tayo. Okay? Ayun lamang po mga kapatid. Maraming salamat po. Labing alam ang binigyan natin last Sunday, pero tayo more than 20. Pagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. So, mag-start na tayo sa panalangin. Ang gagawin natin, may sinulat na ako dito, no? So, this is a freedom form. Okay? Walang mananalangin ang nakaupo ng matagal. Kung meron kayong naiisip na item for prayer, sulat na dito. Dadagdagan nyo ito. Kasi wala pa ako nagawa na talagang formal list natin. Okay? Hindi ko pa alam yung needs na. Baka alam kayo na hindi namin alam, susulat nyo rito. Ayuway rito. So, kung saan siya category papasok. Explain muna. Then, sa GBL plan, hindi naman ayaw ko ipag-pray yung ibang simba. Okay? Ano mo na, konti-unti. Okay? Narating din tayo. Okay? Pero dito muna tayo. Yan. So, in terms of our human resources, let's pray for more volunteers. No? Wala na tayong audio-fan. Wala na tayong kaawak ng lahat. Wala na tayong tagalinis. Wala na nag-ayos-ayos sa kabuhan. No? May mga tumutulong pero kulang ka. The church is not able to pay talaga. But we need more volunteers, more workers. Marami kailangan ayusin pa sa simbahan. No? Kung gusto niyo maging specific, pakidagdag na lang dito. Diba? Nasulat nyo. Okay? Next, new leaders. No? Pastor, pa-retire ka. Ako pa-retire ka rin. No? Or retirement
Sabi ko nga naman, hindi tayo forever dito sa simbahan. Amen? Darating ang time aalis din tayo dito. Pero sana, bago tayo umalis, may malagay tayong kapalit. Amen? Bago leaders natin. Sunday school teachers, hindi lang ako yung pwedeng magturo. Sana mas marami pa rin. No? Especially sa mga bata. Alam nyo, ito lagay natin yung children ministry. Sana may mag-career ng children's ministry. Kasi sayang talaga po yung sa DBS. Ang tanong ko lang dyan, bakit pag DBS marami, pero pag regular Sunday, konti. Kasi walang mahawak talaga. No? Kailangan natin mag-invest sa kabataan po. No? We need more leaders po. Hindi lang available to yung linggo, yung 10 to 12. No? Kasi ang ko yung talaga pagtuturo. Ang service natin, ang pagtuturo sa bata is level. No? Pag ikaw yung magtuturo sa bata, hindi ka dapat 9 nandito. Kailangan 8 nandito. Kasi ayusin ka yung pwesto dun. Prepare ka pa, prepare mo pala. No? Hindi biro yung ministry, pero kailangan ito kasi gawain ng Diyos. Natindihan ko mga kapatid, ang men of the church natin, wala na rin po. No? Okay na lang. Ang youth at ladies, kailangan na rin po. So let's pray for our human resources. Aside, kung meron pa kayo mag-isip na ibang items for prayer, kakasulat para mamaya i-picture natin para sa ayos natin. And then pray for our sick brethren. Masyado silang marami, pero kilala niyo na ako, Sister Mercy, Sister Ortiz, yun, sa mga lang. Hindi, baka bumalik eh. Okay, na kayo ulit. Kaya may rest of prayer. I pray for the students, mga estudyante nag-aaral ng mabuti para graduate. Okay? Tapos pray for the businesses, ng mga business po ng ating mga kapatiran, sa natin sa panalangin, ng mga may trabaho. Okay? Pag-pray natin na pagpalain sila ng Lord, i-promote sila sa trabaho, libre nila tayo. Diba? Okay? Pag meron mga utang. Sama natin yan. Okay? Tapos yung health ng ating mga kapastor. Amen? Kung mayroon pang kulang na hindi ko nasulat, isulat nila lang. Amen? Dito na lang sa soul winning. Soul winning. Saka yung ating trucks. Trucks. So, yun sa iba nasa church building naman yung equipment. Wala mo na yung bubong natin doon. Yan. Hindi natin makapag-raise tayo ng pera para dyan. Para hindi na tumulong. Tapos pag-pray natin bagong sasakyan. Amen? Bagong driver din. Luma na may mga driver natin. Pray natin yung entry. Parang nga eh. Gusto ko ito. Okay ba? Tapos bagong equipment sa ating praise and worship. No? Okay na kayo dyan. Okay, so meron yung silagan, pakisulat dito mamaya, ha? Then for our finances, let's pray na hindi naman laging sakto lang ang negative. Magkaroon lang tayong savings, ha? Para makaipakan tayo pang gasto sa ibang mga bagay-bagay. Pray natin other source of income kasi sa panahon ngayon, lalo yung mga churches na iba, hindi lang sa tayo sa mga yung mga sayo, may ibang tayong source, no? Pray natin yung Alex, kung kalawa na tayo para hindi na natin yung lupa. Hanggat wala pa tayong fixed na plano para dyan, yun, mas magamit. Amen? And then, faithfulness sa bawat isa ng ating mga kapatid. Okay, pakilagdag natin kung ako lang kayo nasulat. Then, for the mission, ito, pinipray ko talaga ito. At least yung mga pastor natin, minimum wage. At least man lang, hindi na lang gift, no? Kasi puro na lang lang gift eh. Paano pag wala na lang, di ba? Okay, so at least, pray natin na the church will be able to do that. Amen? Kasi sa iba nga, di ba? Sa ibang company, di ba? Minimum yung pinakabasihan. Trabaho pa ng pastor. No? At least yun, nag-minimum sila. Meron silang healthcare. Makakala natin ang part. Bilang umaasa sa... Alam masama sa GL, pero yung nag-drop na ano doon, di ba? Ito yung may proseso. At least kahit pa paano may healthcare yung ating mga pastoral. Tapos yung expansion ng ating simbahan. Then yeah, so leading and tax distribution po. No? Activity natin. Then lastly, other ministries. Pag natin yung katamaran ng bawat pag maging late na, sana ano ba dapat matanggal? Yung espiritu o yung member?
natin po eh. Pray natin school. At itong lawak-lawak natin kaya. Yung target natin dito, pagkaroon tayo ng foundation natin. Okay? Naintindihan po ba, mga kapatid? Amen? So this is, walang nakaupo. Patutog na lang tayo ng Psalms. Then for after 30 minutes, ikaw-post na lang kami sa panalangin. Amen? Naintindihan ka? Amen? So yun lang, open for kung meron kayong gusto idagdag na items sa mga natin, sa mga pinagsusulat natin, pinagdalagay natin. Pakisama sa inyo. Amen?
puso mo. Kasi sa lahat doon, dahil sa aming po pagsasama-sama sa panalangin, hindi naman po ma-maximize namin ang oras namin sa araw nito. Kundi marami ka pang tinuro sa amin spiritual na aspeto ng buhay mo. Ngayon po hapon ko ay amin po tinataas sa iyo ang bansang Israel. Ang covering mo po sa Israel. Ang covering mo po sa aming mga kababayan. Ang covering mo po sa lahat ng Israelita. Ang covering mo po sa lahat ng mga multinational na mga naroon. Lord, yung po Panginoon protection ng Israel. 24/7. Lord Jesus, ramdam na po namin ang iyong nalalapit na ikalawang pagbabalik. Kitang-kita namin, narinig namin. O Jesus, napakapalad po namin mga Gentiles na kami po Panginoon ay tumulong sa iyong panuwag. Patuloy namin itinataas po ang iyong proteksyon sa buong Israel. Mula po sa north, south, east, and west. Dalangin po namin ang mga kapatid po namin, mga mananampalataya na persecuted dahil po sa iyong pangalan. Hindi ko na po ay isa-isa, Panginoon Diyos, ang mga bansa. Pero alam mo yun, Lord, na sila'y ginagaraw mo, sila ay pinapakitaan mo sa vision, open vision. At sila po, Panginoon, ay nako-convert into Christianity. Mostly, mga Iranians. Lahat po, karamihan ng mga pinapapakitaan mo ay mga Iranians. At Lord, salamat. Hindi mapigilan ang Ebanghelyo dahil wala namang pwedeng pumigil sa Ebanghelyo mo. Ikaw na mismo ang nakikialam. Ikaw na mismo ang nagpapakita sa kanila. According to their testimonies, Lord, kagilan-gilanas ang iyong mga ginagawa. Lord, sa iyohan mo na po ng dugo mo kung lahat ng declaration ng mga anak mo. Mula po sa need, hindi ka amplify sa iyong mga resources, church and building, finances, mission and discipleship, and other missions. Father God, patuloy po kami magsasama-sama, patuloy kami magkakaisa, kikinalanin ang magagawa ng corporate prayer para sa aming pong simbahan, para sa pamilya po namin, sa GGP family, at sa aming pong bansa. Tulungan po si BBM, tulungan po siya, maraming mga batitos siya na ginagawa sa kanya. Panginoon, tulungan po siya, inaaral po siya 24/7. Nandito namin ang aming pong gospel frequency, Benham Rice. Lord, ito po ay lantagan mo na nagsalastan mga sundalo ng Diyos, ang mga anghel mo, upang kontunan ang aming buong paligid, mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil namin ang revival sa bayan ito, sa bansa ito. Panginoon, lalo-lalo na ang gawain namin sa Tuesday, dito sa Bless Israel, gagawin sa Christ Commission Fellowship. Doon po, magkasama-sama po kami na Peter Tachi at iba pang mga pastors and bishops doon. Talagin namin ang sustaining grace mo sa amin. Maging ang aming fellowship, mga leader pastors sa bahay po ni Pastor Rene, Papa ngayong hapon, alas 4, talagin namin dalang ng protection sa amin namin. At for this, mga brethren namin, dito, thank you so much. Thank you po kasi sila lumubot, sila Panginoon ay nakasama namin hanggang sa oras ito. At kasama-sama ang isip at puso namin sa isang layunin. At
provision ang iyong sa inyo na po ito ang iyong gamitin. The Lord bless you, keep you, the Lord make His face to shine upon you, and be gracious to you. And the Lord lift up His countenance towards you, towards us, His people, and give us peace, shalom. In Jesus' name. Amen. 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 Awit tayo. Amen. Are we all blessed? So sana sa next Sunday, ha? Samahan niyo po ulit kami sa ating panalangin. Tapos picturean niyo na lang din, ha? Kung may dadadag kayo, sulat na lang. Amen. Awit tayo. Pangako. Pakilakasan. Okay, picture tayo mga kapatid.
tayo. Ito na lang.